Pero nasa Kamara, ang umano'y mataas na patong ng mga middleman. Kaya mataas ang presyo ng mga bilihin kahit mababa ang farm gate price. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi lang mga ordinaryong consumer ang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin, kundi pati na rin mga kongresista. Nakakalulaan nila ang nadiskubre nila sa pagdinig kanina ng House Committee on Trade and Industry kung gaano kalaki ang patong ng mga middlemen. And we found out that it is consistent that farm gate prices are much lower than the prices that you see in the retail houses. Sa mga subsequent hearing namin, Speaker, I'm sure we'll be able to know who these people are and punish them accordingly. No? Kasi nakikita kanina 200% ang markup from farm gate price to retail. Sa mga middlemen na masyadong matakaw sa mga kita nila, basta bantay na lang kayo. Basta moderate your greed and try to be more reasonable. Wala kaming problema. Dapat kumita ang mga traders. Pero dapat yung sapat na kita. Hindi. May mananagot dyan. Dismayado rin ang speaker dahil ang solusyon lang anya ng DA at NTI sa mataas na presyo ng bilihin, humingi ng dagdag na pondo para makapag-imbak ng mga produkto kahit na may kapangyarihan ng DA na magsagawa ng surveillance, mag-monitor at magsampa ng kaso. They're not doing the job. Wala pang napaprosecute na profiteer ni isa ang DA or ang DTI. What the speaker is trying to say, na baka next week, pag hindi pa sila tumigil, may masasampulan. Pwede raw magrekomenda ang DA at DTI ng porsyentong ipapatong ng mga trader, pero malabo raw na magpatupad ng price control. We observe free trade. No? Hindi natin pwede i-compel or impose price control because it is not healthy for the economy to, we might endanger the supply. They can suggest, actually, they cannot impose, but they can suggest that only this margin should be workable. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DA at DTI. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.